This revolutionary constitution is in derogation of the 1973 Constitution. Mababasa nyo yan sa libro ng isang scholar na pare, Dean ng Ateneo Graduate School of Law nung nabubuhay pa, si Father Joaquin Bernas. Taga-Ateneo yan. Jesuit scholar yan. Pare, kasi Jesuita eh. Sinabi niya yan. Ang pagdideklara ng 1986 Revolutionary Constitution ni Cory ay pagdurog sa 1973 Constitution ni Marcos. At ang dumurog, ayon sa kanila, ay ang kagustuhan at kapangyarihan ng taong bayan. Power of the people. People power. Demos kratos. Democracy. Demokrasya. Kapangyarihan ng tao. Tao ang makapangyarihan. Kaya kung gusto ng taong durugin ang konstitusyon, mamamayan ang masusunod. Pag gusto niya magpalit ng gobyerno o administrasyon, mamamayan ang masusunod. Sapagkat sa filosofiya po ng demokrasya, ang gobyerno kaya ginawa para maglingkod sa tao. Hindi po pwedeng baliktarin yan, na ang tao ang maglilingkod sa gobyerno. Hindi po. Kaya may gobyerno para paglingkuran ng tao. Pag ang gobyernong yan ay nakakasira sa kapakanan at interes ng tao, may karapatan, legal na karapatan ng tao para palitan ang gobyernong yan. Yan ang paliwanag ng Supreme Court sa 1986 EDSA Revolution 1 at People Power 2 ng patalsikin si ERAP. Maaaring ang kaparaanan ay labas sa konstitusyon, ngunit hindi labag sa konstitusyon. Ano ba ang pagpapaalis sa nakaupo sa loob ng konstitusyon? Nag-resign ang presidente, namatay ang presidente, na-impeach, nahatulan, convicted ang presidente. Katulad ng nangyari kay CJ Corona, convicted siya. Ika-apat, baldado na ang presidente. Hindi na kaya. Yang apat na yan, hindi nangyari kay Marcos. Hindi nag-resign si Marcos. Hindi namatay si Marcos. Ang tagal pang namatay sa Hawaii. Hindi rin baldado si Marcos. Tumagal pa ng 3 taon doon. Malinaw pa isip, na-i-interview. Diba? Hindi nag-resign, hindi baldado. Hindi na-impeach. Ano ba yung isa? Lahat yan, 4 yan. Nag-resign, na-impeach, baldado, namatay. 3 taon pa, mula na mapatalsik ang mga Marcos, bago siya namatay. Hindi rin nangyari kay ERAP yan. Hindi siya nag-resign. Hindi siya namatay. Buhay pa hanggang ngayon. Hindi rin siya na-impeach. Hindi siya nahatulan na katulad ni Corona. Nag-walk out na ang mga prosecutor Diba? At pagpatungkol naman sa kalusugan, ang sabi niya, ang hindi lang kaya ng katawan ko, mula tuhod pababa. Pero pataas ng tuhod hanggang itaas, sabi, kaya pa. Paano napatalsik si Marcos? EDSA, labas sa konstitusyon. Paano napatalsik si ERAP? Labas din sa konstitusyon. Pero nasabi ng Korte Suprema, sa 2 pagkakataon na yan, legal. Labas sa konstitusyon, pero hindi labag. Iba po yung labas sa labag. Yung labas, letter S. Yung labag, letter G. Nasa labas ng konstitusyon, kasi nga 4 ang paraan Namatay, nabaldado, nag-resign. Diba? At saka na-impeach. Yung 2 yun, labas. Parehong pinatalsik. Sino yung patalsik? Sabi nila, taong bayan. O bakit pag iba ang gagawa? Rebellion. Bakit pag iba ang gagawa? Sedisyon. Ano yan? Rebellion at sedisyon lang yan pag talo ka. Pero pag napatalsik mo nakaupo, bayani ka. Diba? Kahit nang humiwalay ang mga Amerikano noon, sa ngayon ay kilala nating USA, laban sa Grand Britannia noong 18th century, nang magdeklara sila ng independensya, Declaration of Independence noong 1776, kung sila'y natalo, rebelde sila, kakatayin sila. Pero nanalo sila. Tinalo nila ang pinakamalakas na militar at imperyo, ang Grand Britannia, noong 18th century. Di bayani ang mga Amerikano, nagkaroon sila ng sariling bansa. At ngayon, mas malakas pa sila sa London, sa UK. Di ba? Ganyan din yan. So, huwag mong sabihin ito ang gobyerno. Ito ang konstitusyon. Pag sinabi ng taong bayan, ayaw na namin yan, taong bayan masusunod. Dahil ang gobyerno, ang konstitusyon, ginawa lang ng tao para sa kapakanan ng tao. Pag ang gobyernong yan, o mga namumuno, at yung batas na yan o konstitusyon, nakakaperwisyo na sa tao, ginagamit para sa laulain, abusuhin, walang hiyain, pagnakawan, ang taong bayan ang masusunod. Ano ba yung konstitusyon? Papel lang yan Pwede mo silaban yan Sino ba yung mga namumuno sa posisyon? Sino ba naglagay sa kanila? Tao. The power to hire includes the power to fire. Kumbaga sa kumpanya,
Yung bossing ang naglalagay sa iyo, yung bossing din ang magpapatalsik sa iyo. Ayun. Ganyan po ang nangyari. Diba? Plunder yan. Sumikat nung panahon ni Erap, kinasuhan siya. Nung hindi na siya presidente. Ano ba yung plunder? Pandarambong.